Magandang araw mga bata! Kumusta? Ako si Kuya Red at may panibagong kwento na naman ako para sa inyo. Ang pamagat nito, ang pagsisipilyo ay hindi masaya. Kwento ni Srivadya Venkat mula sa Let's Read Up. Tara na, mamati na, ikaw ang anak ko, patihira. Pamati kita ang istorya, sangit tayo na kabaraka. A story time, mag-enjoy good kita. Pagkagising ni Rohan, nilalaro niya agad ang kanyang alagang asong si Jimmy. May dapat kang unahing gawin, sabi ni Ria, ang kanyang ate. Magsipilyo ng ngipin. Ayokong magsipilyo. Si Jimmy ay hindi naman nagsisipilyo ng kanyang ngipin. Ang mga hayop ay pinangangalagaan din ang kanilang ngipin, ngunit sa ibang paraan. Tayo ay kinakailangan magsipilyo para maalis ang mga mikrobyo. Mikrobyo? Ang mga mikrobyo ay mga maliliit na nilalang na hindi mo nakikita. Kung hindi ka magsisipilyo ng tama, mananatili sila sa iyong bibig at sasaktan ka. Aray! Tama! Kaya dapat pangalagaan natin ang ating ngipin sa pamamagitan ng pagsipilyo 2 beses sa isang araw, sa umaga at sa gabi. Pero hindi masaya ang pagsisipilyo. May sasabihin akong sikreto, Rohan. Si Rohan ay napangiti. Tinawag sila ni nanay. Handa na ang almusal. May kailangan muna tayong gawin, sabi ni Ria. Maghugas ng ating kamay. Ngunit kailanman hindi naghuhugas ng kamay si Jimmy. Natawa si Ria. Hindi naman siya gumagamit ng mga kamay at paa sa pagkain tulad natin. Kinakailangan nating maghugas ng kamay upang tanggalin ang mga mikrobyo. Mayroon ding mikrobyo ang ating mga kamay. Kahit saan ay mayroong mikrobyo. Achoo! Tinakpan ni Ria ang kanyang bibig nang siya ay bumahing. Huwag mong gawin yan. Bakit? Sapagkat kapag tayo ay bumabahing gamit ang ating mga kamay, ay dumidikit doon ang mga mikrobyo. Kapag hindi tayo naghugas ng ating kamay, maaari nating maikalat ito at makahawa ng sakit sa iba. Narito na ang mikrobyo! Sigaw ni Ria, habang hinahabol si Rohan at iwinawagayway ang kanyang maruming kamay. Ipinakita ni Ria kay Rohan ang tamang paghugas ng kamay. Basain ang mga kamay. Kuskusin ng sabon ang iyong palad, likod ng mga kamay at mga gitna ng daliri. Kuskusin ang kamay ng 20 segundo. Banlawan at patuyuin. Napakatagal naman. Naalala mo ang sikreto ko? Ngumiti si Rohan. Nang sila ay makabalik sa bahay, matapos maglaro, siniko ni Ria si Rohan. May dapat tayong unahing gawin. Tukso ni nanay. Maglalaro pa kayo? Maliligo po. Nanay, hindi niyo po ba alam na ang mga mikrobyo ay nandyan sa paligid? Hindi po natin sila nakikita, ngunit kumakapit sila sa ating balat at damit. Kaya dapat tayong maligo araw-araw para sila'y mawala. Basain muna ang iyong katawan, sabi ni nanay, saka maglagay ng sabon sa lahat ng bahagi. Tuwang-tuwa si Ria at Rohan habang sila'y nakikiliti sa pagsasabon ng kanilang katawan ng kanilang nanay. Pwede nang magbanlaw at magpunas ng malinis na tuwalya. Sobrang linis. Sumunod na si Jimmy. Gusto ba ninyong makinig ng kwento? Tanong ni tatay. Mayroon muna tayong dapat unahing gawin, paalala ni Ria. Magligpit tayo. Naghikab si Rohan. Kailangan po ba?
Natatandaan mo bang hindi mo mahanap ang iyong bola noong nakaraang araw? Ang pagliligpit ng gamit sa tamang lugar ay nakatutulong na mas mahanap natin ito kapag kailangan na natin. At napapanatiling maayos ang ating tahanan. Kayo ay parehong matalino. May pagmamalaking sabi ni tatay. Oras na ng pagtulog. Tatay, mayroon muna tayo dapat gawin. Sabi ni Rhea habang hinahatak si Rohan. Ang mawala ang mga mikrobyo sa pamamagitan ng aming mahiwagang sekreto. Tugon ni Rohan. Makalipas ang ilang minuto, si nanay at tatay ay nakarinig ng pamilyar na tunog. At iyon pala ang inyong sekreto, sabi ni tatay. Kumanta upang ang pagsisipilyo ay maging masaya. At habang kami naghuhugas ng kamay din. Magandang ideya, sabi ni nanay. Mas kaaliw-aliw na para kay Rohan at Rhea ang pag-alaga sa kanilang sarili. Kayo din ba? Gumawa sila ng laro tungkol sa mikrobyo at hulaan nyo kung sino ang nanalo. Sabi ng mikrobyo, ang kadiri, mabaho at madumi ay masaya. Sabi ko naman, sa pagsisipilyo at paghuhugas ang alam ko, ako'y panalo na. Sabi ng mikrobyo, huwag maligo, panahon ay sayang. Sabi ko naman, mabango kapag mayroong sabon ay ayos lang. Makulit na mikrobyo, sabing huwag pulutin ang inyong gamit. Ang bahay ay mas maganda kapag marumi. Sabi ko naman, maglilinis kami ng sama-sama at kapit-kapit. Ito ay magandang simula para matapos ang araw ng mabuti. At ako'y giginhawa sa kahit anong bagay. Ako'y giginhawa sa kahit anong bagay. Ako'y giginhawa sa kahit anong bagay. At dyan nagtatapos ang ating kwentong ang pagsipilyo ay hindi masaya. Mga bata, napakagandang aral ang makukuha natin mula sa kwento. Ang pagiging malinis sa ating katawan. Maligo tayo araw-araw, magsipilyo, maghugas ng kamay bago kumain para ang mikrobyo ay lumayo sa atin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo. Paalam!